Lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya raw sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas binalak daw palabasing mga drug lord. Yan ang pampagising na balita muli ni Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that. Tanong ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Mar Rojas, former Senator Mar Rojas? Yes, sir. Or is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, napakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Nang matanong si Mabilog kung bakit hindi naghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, sagot niya, napatawad na raw niya ito. Meron din daw kasing immunity noon sa mga kaso ang Pangulo. Pero ngayong private citizen na si Tigong, giit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. Kaya may mga umiiral na batas ay para mapanagot ang mga dapat managot.
Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng House Quad Committee at iimbitahan dyan ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Meron daw gustong tanungin si Pulong sa mga resource person. Matatandaang sa isang pagdinig ng Quad Committee, idinawit ni dating Customs Official Jimmy Guban si Pulong sa drug shipment incident noong 2018, bagay na pinabulaanan niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.